right, moving on. The term Philippine X has been recognized in the online dictionary way back in 2020, but some still consider it unnecessary as the traditional term Filipino is believed to be gender neutral in nature. Should we stop trying to make Philippine X happen? Paolo, it's time for some hot takes. And we are joined today by Komisyon sa Wikang Filipino Commissioner Benjamin Mendillo. Beautiful day, Commissioner, at maligayang buwan ng wika. Isa pong magandang araw sa lahat ng inyong masugid na taga-subaybay ng inyong programa, Ms. Ann and Paolo. Magandang umaga po. Thank you so much for joining us. Yung unang topic po natin dito, pag-uusapan natin yung term na Philippine X na Yes. at least overseas at for our foreign-based Filipino na mga kababayan, ginagamit nila to para maging mas gender neutral. Hindi lang Filipina, hindi lang Filipino, Philippine X Philippine daw. X. Ano yung stand po ng komisyon tungkol sa paggamit ng term na Philippine X? Ang Philippine X sa palagay ko ngayon ay may iko-consider kung isang gender-inclusive na variant ng Filipino. Katulad ito ng paggamit ng makabuluhang tunog na O at A. Sinasabing ito ay mas inklusibong baybay sa salitang Filipino na layuning magbigay diin sa mga hindi nakasusunod sa tradisyonal na kasarian at pinapalitan ang huling pantig ng Filipino ng X na ang ibig sabihin ay gender neutral. Sapagkat ang O sa huling pantig ng salita ng no sa Pilipino ay tumutukoy sa lalaking pangkasarian sa kanilang paliwanag. Yan yung paliwanag nila. At lumilitaw din na ang salitang ito ay mapangahas, ngunit bahagi ng global na pagsusumikap na lumikha ng gender neutral o gender identity na anyo gamit ang pag-eksperimentong ito. Pero dati pang may ganito eh. At 'di ba, kahit noong dekada 70 may mga nababasa akong mga comics na Merry Xmas na ang kahulugan naman ay kawalan ng Kristo, 'di ba? Hindi maganda. At di naman sa kaso ng Philippine X ay hindi ganoon ang nangyayari. At di tumutukoy sa una kong nabanggit na halimbawa sa X na sinabi ko, kundi sa pagdadagdag sa huling titik at hindi kinakailangang patinig lagi na O at A. Kumbaga, pwede nilang palitan ito ng LGBTQ. At nagbabago na ang kasarian ng salita. Ganun nila ginagawa. Kasi sa Pilipino, sabi ko sa inyo, sa atin, makapangriyan yung O at A. Yung O at A na yan. Kapag nilagay mo sa dulo ng salita, nagbabago yung kasarian. Dito naman, ginawa nilang para ma-accommodate yung mga katinig nila na X, LGBTQ, ay ganun ang paliwanag nila. So, yan ang variant ng Pilipino. So para siyang generic term. Yeah. Yeah, para siya pwedeng maging lalaki, pwedeng babae as well. So, Commissioner, it seems divided yung stance ng mga Pinoys tungkol sa usapin na to. Some people are for Philippine X and some are against it. As the regulating body of the Filipino language, ano po ang expert take nyo on this? Bilang natatanging ahensyang nangangalaga ng Filipino at mga katutubong wika sa Pilipinas, dapat isaalang-alang ang katuturan ng gamit o yung functional usage nito. Tulad sa pagkakakilanlan ng kultura, paggamit ng komunidad, at inklusibidad. Karaniwang pinapahalaga ng komisyon ang standardisasyon, ang paggamit sa edukasyon at kalidad ng literasiya habang ginagalang ang umuusbong na gamit ng mga salitang ito. Ang opisyal na pagtanggap ay mangangailangan ng maingat na pagsusuri tulad ng pagkonsidera sa lawak ng paggamit at pagtanggap ng lipunan. Lalo sa pedagogical na aplikasyon nito sa mga mag-aaral at iba pang aspektong panggramatikal na wala naman sa pamantayan tulad na nabanggit ko kanina kasi ito ay ponema, morpemang O at A. Sa madaling sabi, hindi pa ito maituturing na bahagi ng language conventions. Ito ay parang linguistic fad. At kung titinangan natin, karaniwang lumalaganap ito sa Estados Unidos, lalo sa mga kabataan na mas progresibo.
sa online na komunidad at sa mga diaspora. Hindi pa ito opisyal na tinatanggap ng mga institusyon tulad ng Komisyon sa Wikang Pilipino. Well, sinasabi nga nila, Commissioner, na ever-evolving ang wikang Pilipino. At para sa mga proponents ng Philippine X, ano yung kailangan i-satisfy ng salitang ito, yung Philippine X, to be able to be considered na bahagi ng Filipino language officially? Ang mga wika kasi, Paolo, ay patuloy na nagbabago batay sa paggamit, pangangailangan ng lipunan at pagbabago sa kultura. Ganyan ang katangian ng wikang buhay. Ito ay dinamiko. Totoong nagpapalaganap ng inklusibidad para sa mga hindi binary o gender o non-conforming ito at nagpapakita rin ng progreso sa kalikasan ng wika sa aspektong sociolinguistika, particular kung paano ginagamit ng lipunan at matalinong nakalilikan ng mga revisionismo at nagsasangandaan ito sa formalismo at konbensyonalismo may intersecting points. Gayunpaman, sasailalim ito sa pagtanggap sa mga dominyo at disiplina kung ito ay magiging popular na gamitin. Sa madaling sabi, kung ito ay laging gagamitin ng mga Filipino, nakapasok sa ating sistema, ay maaaring magkaroon ng puwang yan. Pero gayunpaman, sabi ko nga, ito ay maaaring magdulot ng kalituhan sa pag-aaral ng gramatikang Filipino at sa mga pagsusulit. Maaaring magdulot ng pagkalito kung ito ay gagamitin sapagkat ito ay non-standard na anyong panggramatika at walang tiyak na edukadong gabay. Commissioner, meron bang concrete actions na ginagawa yung KWF to either promote or discourage yung use ng Philippine X? Wala naman, Miss Anne, sapagkat ito ay bahagi, dynamic ito ng wika. Ito ay malaya nilang magamit yan. At sa amin lang, ang aming opinion dyan ay hindi pa handa na aming kilalanin yan sapagkat ito ay babangga din sa ating konstitusyon, Article 14, Section 6 ng Wikang Pambansa ng Pilipinas ay Filipino. Yung F, yung no doon, NO, hindi naman Philippine X. So, ito ay lalabag sa konstitusyon din kung gagamitin ko yung batas. At yung gabay natin sa gramatika, sa ponema, ay mababago din. Kaya hindi pa kami naglalabas ng pahayag dyan o yung pag-discourage ay hindi naman. Sapagkat yan ay malaya naman nila magagamit yung mga salitang yan sa kanilang particular na layunin. Commissioner, na-mention mo kanina may mga linguistic pad. Itong Philippine X seems to fall under the category na yon. But at the same time, kapag kinakausap ko yung mga kaibigan natin na based overseas or yung mga PhilAm or yung mga PhilForeign, sinasabi nila may mga sarili silang term na parang iniiban nila from a certain Filipino words. A good example is yung term na Pilo o Filipino na ginawang shortened o minsan nga sa States, flip. Yung Filipino rin, kaya may flip music nga tayo. Parang iniiba nila yung pagsabi ng Filipino. When you have foreign-based Filipinos changing yung language natin, parang mas nagiging colloquial or mas nagiging quote-unquote linguistic pad, at what point does yung KWF look at yung mga occurrences na to and consider it to be, siguro pwede natin pag-isipan as part of the Filipino language o yung wikang Pilipino? Ang paglitaw kasi ng Philippine X ay umaayon sa mas malawak na tendensiya ng Gen Z at millennials na gamitin ang wika bilang kasangkapan para sa inklusibidad at paghamon sa mga binaryong konsepto ng mga salita. Mahusay naman yan, kasi gawaing malikhain yan At maaring mas malawak itong gamitin sa ilang komunidad, ngunit hindi automatikong matatanggap sa formal na kaligiran. Dapat bigyang halaga ang pagiging inklusibo sa anumang patakaran para sa lahat ng demograpikong antas, di lamang sa iilan. Kaya posibleng hakbang para itaguyod ang inklusibidad dito ay una, Paolo and Miss Anne, magsagawa ng pananaliksik tungkol sa paggamit o saloobin at epekto sa paggamit ng salitang Philippine-X. Maglabas din siguro ng gabay o posisyon tungkol sa kung kailan, paano maaring gamitin ang inclusive forms tulad ng Philippine X sa edukasyon at media,
At siguro maglabas ng patakarang pangwika na nagbibigay linaw sa mga non-standard na anyo o emerging na mga likhang salita para sa formal na pagsusulat o pagsusuri. Isipin natin kasi kapag ginamit yan sa mga sanaysay na mga bata, baka magulat yung guro, ano tong Philippine X na to. Oo. Kailangan magbigay ng malinaw na paliwanag para sa mga guro at mag-aaral tungkol sa standard na Pilipino at anumang exception nito tulad ng Philippine X. Commissioner, maraming salamat. But before we let you go, naging viral ulit kasi yung buwan ng wika, yung celebration natin ng buwan ng wika. Dahil sa nangyari sa US Open, I'm sure nakita niyo po si Alex Iala po na after she scored a point, I believe sa final frame ng laro po nila, nung tumalikod siya, may makulay na salita na sinabi daw siya. I mean, like, parang alam ng lahat ng mga Pinoy kung anong Alam sinabi na, niya. yes. Pag napanood mo yung Oo. video, kahit na wala siyang audio, you already know kung anong sinabi niya, Oo. Commissioner. Pero Commissioner, at that time, naalala ko, all over social media, biglang nag-push yung, uy, buwan ng wika. Buwan ng wika nga, kahit dyan sa US Open. Ano yung reaction niyo po yung nakita niyo na, uy, biglang binibigyan ng focus ulit ng buwan ng wika. Kahit ganon yung nangyari. Or at least yan yung salita na allegedly nasabi. Well, hindi naman may tatanggi, kahit na walang tunog, pero makikita mo sa Oo, sa yeah. bukas ng kanyang labi ay kung ano, nag-BI siya ron di ba? Oo. Sa akin ay saklaw pa rin yan ng ng malayang pagpapahayag. Expression yan expression yan. Yan ay hindi pinipigilan ng ating batas, sa ligang batas. In fact, sinasabi diyan sa Article 3, Section 4, di ba? Yung malayang pagpapahayag, saklaw pa rin yan. Yan ay isang expression. Expression naman yan. Kasi yung pressure, mayroon si Alex kumbaga, nailabas siya sa ganun. Wala naman siyang nasaktan Wala naman siya nasaktan na tao. Hindi naman siya nakagambala. Wala namang public disturbance na nangyari. Yan ay expression niya. Kaya yan ay malaya niya may papahayag sa ganung paraan. Commissioner, may laro ulit mamaya si Alex Iala. 1 Let's see, a.m. babantayan natin. naka-schedule dito Philippine time. Oo. Kaya bantayan natin kung ano pang masabi niya. But of course, maraming salamat, Maraming Commissioner. Really salamat. appreciate you for spending time this morning. Yes. Thank you, Commission. Sa Wikang Filipino, Commissioner Benjamin Mendillo. Thank you for joining us. Nabuhay po kayo. Salamat po.